news mga kaabante! Dahil ang inyong #1 tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Samsung TV Plus, TCL Smart TV, Blast TV, Amation TV, Sky Cable Channel 85 at Converge. Mapapakinggan din kami sa DWAR 1494 Abante Radyo. Abante, kasama mo! Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Mula sa viral hanggang sa seryoso, lahat may pinanggagalingan. Dito sa For the Record, binabalikan ang mga balita sa nagdaang linggo. Mas malinaw, mas magaan at suwak sa bawat henerasyon. Walang paligoy-ligoy, walang filter. Ito ang For the Record. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Happy Sunday sa lahat ng kaabante natin dyan, lalo na yung mga nakatutok sa atin dyan sa ibang bansa. At syempre, Ryan, happy Sunday sa mga Gen Z dyan na tulog pa, kakagrind kagabi. Wake up na po! Happy Sunday, Charmaine. Kaya nga, Sunday, huwag kalimutang gumising na may ngiti sa labi at mag-pray para sa new day, new life at new things na matututuhan natin ngayong unang Marso, unang araw ng March. Yes, diba? March 1. Yan, swerteng-swerte ba yan, Ryan? Yes. Yan. Dahil ngayong Sunday rin, mga kaabante, for the record lang, marami na naman kayong malalaman at maiintindihan. Tama ka nga, Charmaine. Iisa-isahin namin ang mga balitang nangyari sa nagdaang linggo. Ako ang inyong kaabante, Ryan Reloban. Palilinawin at paiintindihin ang mga nangyari sa pinakasimpleng ibig sabihin nito. Ako naman ang inyong kaabante, Charmaine Abong. Ito po ang For the Record. Ayan, dito sa For the Record, Ryan, hindi tayo mauubusan ng Gen Z na bisita. Ngayong araw, makakasama natin ang isa sa pinakamasipag at pinakamatalinong counselor naman ng Navotas City. Tama ka nga, Charmaine. Dito sa For the Record, ayaw nating naghihintay yung mga kaabante natin lalo na sa pagdating sa mga topic na nangyayari sa atin ngayong linggo. Sino siya? Panoorin natin to. Curious ba kayo kung sino si Councilor Cesar Justin Santos? O mas kilala sa tawag na Consi CJ? Siya ay nagtapos ng elementarya at sekundarya sa St. James Academy bilang consistent honor student mula grade 3 hanggang 4th year high school. Bago pumasok sa politika, nagsilbi siyang Chief of Staff sa Attorney Cesar P. Santos Law Offices and Notary Public at naging business manager ng Doremi Food Products. Patunay ng kanyang husay sa pamamahala at serbisyo. Noong 2019, nagsimula ang kanyang panunungkulan bilang City Councilor at patuloy na naglilingkod hanggang ngayon. Bilang aktibong miyembro ng Metro Manila Councilors League, National Movement of Young Legislators, Philippine Councilors League at Partido Navoteño, si Consi CJ ay kabataang lider na may malasakit at konkretong aksyon para sa lungsod. At mga kaabante, hindi na nga namin patatagalin pa. Sabi nga po namin, hindi tayo mauubusan ng mga Gen Z leader tuwing linggo. Siyempre, i-welcome po natin sa For the Record, walang iba, ang Councilor mula sa District 2 ng Navotas, Councilor CJ Santos. Good morning. Hi. Good morning, Hi, Consi. good morning Ryan and Charmaine. So salamat sa intro pero siguro hindi naman yung pinakamatalino. Ayan. Consi CJ, kumusta po ang inyong araw at pagpunta niyo po dito sa aming studio? Okay naman, so buti na lang Sunday yung invitation nyo kaya from Navotas papunta dito 30 minutes lang yung travel time kasi walang traffic. Walang traffic, yan. Pero Oo. talaga pag Sunday, no? Oo. Kaya nakakatuwa yung program natin. Right? Kaya nga eh. Hindi tayo nata-traffic papunta. Oo, Diba? yes. At simulan na natin, Charmaine, dahil maganda tong pag-uusapan natin. Consi,
bigyan nyo naman po kami, share nyo naman po kung kamusta ang pagiging isang leader at paano po kayo napasok sa politiko? So, paano ako napasok? At dati kasi naging city councilor yung father ko, si Attorney Cesar Santos. So, from 1998 to 2007, naging city councilor siya. So, nung bata ako, lagi niya akong kasama sa City Hall. No, so municipal hall pa that time. So nakikita ko lahat ng ginagawa niya, from campaign caucuses hanggang sa trabaho doon sa City Hall, yung pagtulong doon sa tao. And then sabi ko nung bata ako, sabi ko paglaki ko, pag pwede na, gusto ko rin na maging katulad niya. So 2013 sana magta-try akong maging SK Kagawad. So nagpa-tarpaulin na noon, may t-shirt na, kompleto ng paraphernalia. Kaya lang biglang na-postpone yung SK elections. No, so nung na-postpone, nagkaroon ng SK reform law, kaya lang nag-college na ako. So medyo natutok na sa studies. And then 2019, so nag-apply po ako na makatakbo bilang konsehal sa partido na Voteño kay Congressman Toby Tiangco and Mayor John Ray Tiangco. At sa tulong ng Diyos, napagkatiwalaan tayo nung magkapatid na maging kandidato para maging konsehal. At syempre, napagkatiwalaan ako una nung aming mayor at nung congressman. Eventually, napagkatiwalaan din tayo nung mga Navoteño kasi malaki yung tiwala sa kanila ng mga Navoteño, yung mga gusto nilang makasama, maging kakampi, napagkakatiwalaan din nung mga kababayan po naming Navoteño. So doon na nagsimula, 2019, and ngayon, last term ko na bilang isang konsehal ng lungsod po. Okay. So, yung pagiging pagtakbo nyo po sa politika, yan lang po ba yung gusto nyo maggawin? Or may iba pa po kayong field na gustong tahakin before entering? Before, actually, kasi gusto ko sana talaga mag-business din, no? Kasi alam ko yung pagtatrabaho ko bilang isang konsehal, nagsimula ako, ang mindset ko, hindi man ako laging nandito. No? So darating yung time, katulad nito, magtatapos din yung aking termino, magtatapos din yung aking trabaho sa konseho. Kailangan meron tayong ibang gagawin, may backup. So para mabuhay tayo, syempre, kailangan natin ng kabuhayan. So ngayon, kahit papaano, nakapagsimula naman kami ng business ng fiancé ko. So meron kaming, dahil pharmacist siya, so sabi ko magandang idea, gamitin namin yung profession niya. And kahit papaano, may konti naman tayong savings. Dahil simula elementary pa lang, mahilig na ako mag-ipon eh. So may konting savings, ginamit namin makapag-start ng business namin. Grabe no, kailangan talaga yan, Charmaine, no? Kapag pumapasok ka sa politika, kailangan may backup plan ka pa rin after nung term mo bilang kahit anong posisyon, di ba? Pero Consi, maitanong lang din po namin, nung unang takbo po ninyo bilang councilor, kamusta po yung term po ninyo? Okay, nung una akong takbo, actually simulan ko sa kampanya. No, so nung napagkatiwalaan nga ako nung mayor and nung aming congressman, yung itsura ko kasi noon, lang ako noon 22 lang ako nung nag-apply ako. And then nung nag-election, 23 lang ako. So, una sabi ko, parang yung itsura ko masyadong bata. No? So talagang, kumbaga sabi nga sa Pilipino, totoy yung itsura ko. So, sabi ko, paano ako pagkakatiwalaan kayo ng tao, masyado akong bata. So, ginagawa ko noon na, actually, ako nag-aahit ng bigote, di ako nagpapagupit para medyo magmukhang matured yung itsura natin. And then, eventually, yun nga, at least kahit papano nagtagumpay na pagkatiwalaan. And then, nung nag-start tayo, syempre, kahit papano nangangapa tayo nung umpisa. So, syempre, meron namang mga veteran counselor that time. So, nag-guide naman po tayo. Ang maganda po kasi simula nung 2019 hanggang nitong huli kong takbo, ang nai-straight nung partido na Voteño yung buong lineup. So maganda yung teamwork doon sa City Council. Walang kompetisyon. So lahat nagtutulungan. Kaya nung 2019, nag-guide akong mabuti nung mga kasama ko ring City Councilor. And syempre, yung father ko na naging 3-termer nga rin and abogado siya. So yun yung mas malaking guide talaga sa akin
nung naging konsel ako nung aking unang term. So nabanggit niyo po, Consi, na yung tatay niyo nga po ay isang politicians then before. About political dynasty, may napag-uusapan na po ba natin to? Or ano po ang masasabi niyo po regarding po to? Ang political dynasty kasi, actually, hindi ko kasi na-experience pa yung political dynasty sa ibang lugar. No, sa ibang lugar kasi talagang ilang miyembro ng pamilya yung nasa politika. Pero sa amin kasi, kung tatawaging political dynasty yung mayor and kong po namin, maganda kasi yung nagiging epekto sa amin dun sa Navotas. No, kasi ang city, kung magre-rely lang kami sa sarili naming pondo sa Navotas, mahirap patakbuhin yung gobyerno sa Navotas dahil maliit lang yung espasyo namin eh. Hindi ganun karami yung businesses. So malaking tulong na magka-teamwork sa amin yung mayor and congressman namin. Kasi yung kailangan namin sa city, natutulungan ng national government through our congressman. And then, syempre dahil magkapatid sila, iba yung pag nag-usap sila, parang casual lang and then para sa ikaunlad nung Navotas. Hindi tulad sa iba, alam nyo naman, pagka medyo magkaiba yung mayor and congressman, sa totoo lang, medyo minsan, dahil may kompetisyon yan, eventually, niisip nila, baka someday magkalaban sila. So, pinapahirapan nila yung isa't isa, di ba? Pero dito sa congressman and mayor kasi namin, maganda yung teamwork, maganda yung tulungan dahil hindi lang sila basta magkakampi, magkapatid sila. So, lahat ng pangangailangan na kinukulang sa pondo ng city, natutulungan through the national government. Okay. So, depende po yun kung gaano sila nagtutulungan. Yes. Pero Consi, sa part po ninyo, kasi syempre ang Senado sa Kamara ay pinag-uusapan na itong anti-political dynasty na iba-iba na yung mga opinion at humingi din sila ng mga opinion sa publiko, which is nakakarating na po sila sa ibang lugar, sa probinsya, sa Metro Manila. At nasabi nyo nga po, nakwento nyo din po na ang inyong father ay dati na din pong ano. Pero ikaw, Consi, ano para sa inyo po, ano yung opinion nyo po dito sa tinatakbo ng usapin ng anti-political dynasty ng Senado sa Kamara? Ako kasi ang iniisip ko, at the end of the day, tao pa rin naman yung pipili eh. 'Di ba? So, kung maganda yung ginagawa nung pamilya, so tayo yung pumili kung dapat ba silang mailuklok o hindi. And ang maganda naman ngayon, mas nagiging mas matalino yung mga botante na ngayon eh, no? So, hindi porket nasa dynasty yan, malaking pamilyang nasa politika, iboboto nila, di ba? So, tingin ko, yung mga tao ngayon, mas nagiging makilatis na sila eh. Tinitingnan na nila kung may programa, may plataforma, may ginagawa ba, umuunlad ba yung lungsod. And kung nakikita naman nila na umuunlad, maganda ang buhay nila sa isang lungsod, so tingin ko wala namang mali kung merong pamilya na nag-govern doon sa isang lugar. Okay. So, ayan. Okay. So, malinaw po. So, ngayon, punta naman tayo sa lugar ninyo po dyan sa Navotas. Kumusta po ang mga issue po bang kinakaharap po dyan? Ay nasusolusyonan? Ano po yung mga pangunahing problema natin dyan sa inyong lugar? Pag problema kasi, kahit saang lugar, maraming so ako siguro, dahil ako tinatanong nyo, magpo-focus na lang ako doon sa committees na hawak ko doon sa City Council. No? So kasi ang hawak ko ay Committee on Ways and Means. So, kailangan ng income ng city. Pangalawa, Committee on Housing. So, meron kasi kami mga socialized housing sa Navotas. And Committee on Labor and Employment. So, umpisa ko dun sa Committee on Ways and Means. So, tingin ko, ang problema namin, dahil nga nabanggit ko kanina, maliit yung espasyo namin. So, ang pangunahin kasing pagkakakitaan ng city is taxes eh. Even the national government, taxes naman ang pinagkukunan ng income. So kami kasi parang hindi kami blessed dun sa espasyo dahil talagang naghahanap kami ng mga space. So syempre yung mga businesses, naghahanap din yan ng espasyo para makapagtayo ng business. Actually, ang daming naghahanap ng mapagtatayuan ng business sa Navotas. No? So yun yung siguro isang problema sa Ways and Means doon sa committee ko is paano kami mag-gain ng income para doon sa city namin. Knowing na
medyo maliit nga espasyo, hindi makapagtayo yung mga businesses. And kasi ngayon, more than 50% ng pondo namin nanggagaling sa national tax allotment. Supposedly, ang ideal, dapat mahigit doon yung kinikita ng city, tumutulong lang yung national government. Pero dahil nga maliit ang espasyo, konti ang mapagtatayuan, hindi kami masyadong makapag-gain ng income. Sa housing naman, so okay lang ba? Medyo mahaba yung sagot ko. Doon sa housing kasi, actually, ang kabila ang border ng aming city ay dagat at ilog. No? So, merong mga informal settlers at yun yung kailangan naming ilipat sa mas maayos na tirahan para mas maganda yung buhay nila, and then hindi sila apektado pagka merong bagyo. No, kaya lang dahil nga again limited yung space, limited lang din yung napagtatayuan ng pabahay. And medyo may siguro sa 2,000 mahigit pa yung kailangan naming ilipat na pamilya. Pero yung pamahalang lungsod naman ay hindi po tumitigil. Halos every year merong natatayong bagong pabahay para dun sa mga nangangailangan ng socialized housing. And lastly, yung Committee on Labor and Employment. Dito medyo wala kaming masyadong problema kasi meron kaming mga training centers sa Navotas. So, TESDA accredited siya. So, libre yung pagtitraining po ng mga kababayan namin. So, gusto nila mag-aral ng automotive, gusto nila mag-aral mag-bake, pagtatahi, pagmamasahe, lahat ng kabuhayan na pwedeng matraining. Pwede nilang matraining doon ng libre at siguradong makakatulong sa kanila sa pangkabuhayan po nila. Oo. Okay. Charmin, unahin din natin yung nasabi nga ni Concy na about sa housing. Yes. So housing, Concy, gano'n po ba kataas? Or may datos po ba kayo na lahat ng mga pamilya na walang tirahan at saan po dapat sila ilipat? So yun nga, kasi nasa tabing dagat at tabing ilog sila. So very prone sila dun sa mga kalamidad. So sa tingin ko, parang dung huling council meeting namin sa housing is about 3,000 yung backlog pa dun sa pamilya na kailangang ilipat. At marami na kaming pabahay ngayon sa Navotas, and ngayon, dinadagdagan na lang siya. Kaya lang kung talagang medyo malaki lang area namin, siguro kaya namin ilipat lahat. Kaya lang dahil limited yung space, una-una lang. At syempre, yun yung nire-resolve namin. Hindi pwedeng lipat lang kami ng lipat and then nahayaan namin na meron ulit na dadagdag doon sa informal settler. Kaya hinihingi namin yung tulong ng mga barangay and ng mga tao na rin na mag-info sa amin sa city government na isumbong sa amin yung mga bigla na lang dumarating dyan. Kasi alam nyo nangyayari sa informal settler, nag-i-start lang yan ng minsan tolda lang siya. Tapos nagkakaroon dugtong, bandang huli magkakaroon na ng structure, hanggang ayun, natayo na. And then pag hindi namin napigilan yon, hindi rin matatapos yung problema namin na magkaroon ng pabahay dahil kailangan may ilipat kami ng ilipat doon at tapos may dadagdag na naman doon. So hindi siya natatapos. Kaya dapat doon pa lang sa pagtatayo ng mga illegal na struktura, doon pa lang napipigilan na po siya. Yes. Pero kumusta po? Napipigilan nyo naman po ba? Sa ngayon, actually nakatutok yung mayor po namin dyan. Talagang gusto niya na maging malinis yung aming paligid, yung aming border. Dahil nga ayaw namin na syempre every calamity meron kaming ine-evacuate, 'di ba? Na minsan yung matanda kailangan na sumuong sa kung may baha, magbaha, 'di ba? Kailangan niyang dumaan sa baha para lang makapunta sa evacuation center. Kaya talagang tinututukan din po 'yan ng city government. Grabe no. At isa yun kasi sa mga pangunahing pangangailangan talaga ng mga residente mo, yung bahay. At bukod nga doon, nasabi din ni Concy na hawak niya ang Committee ng Labor. Maisiit lang natin konti lang, Concy. Mataas po ba ang datos ng mga walang trabaho sa lugar po ninyo? Hindi ko masyadong kabisado yung datos. Pero ang sigurado ko, maraming na-offer yung government para magkaroon ng trabaho yung mga Navoteño. No, nung nabanggit ko nga, may training center. Kung ayaw nila ng trabaho, kung gusto nila magnegosyo, may tulong puhunan yung aming pamahalaan. So nagbibigay ng pautang
No? So, ang alam ko, ang interest, kung di ako nagkakamali, 1.5% yata. So, imagine, 1.5%, para ka lang din ng utang sa bangko nun. Pero ito, less requirement, mas madali. Basta't mapatunayan mo lang na gusto mo magnegosyo. Negosyo, yeah. So, sa tingin ko, sa kabuhayan naman ng mga Navoteño, malaki naman yung natutulong ng pamahalaan. Ayan. Okay. Konsi, kukumustahin naman namin kayo sa pang-araw-araw na buhay. Di ba? Siyempre, natanong na natin kung anong ginagawa niya Kaya nga, as a eh. counselor. Dahil nailatag niya naman yan. Pero, kumusta po ang inyong day in a life? Pakwentuhan naman po kami, Konsi, kung ano po ang ginagawa niyo. May skincare din po ba kayo? Nako. Ayan. Wala akong skincare. Wala akong mapopromote. Ano po yung unang ginagawa ni Consi CJ pagising Yan. ng umaga? Dahil alam naman natin na sobrang dami po ang tinatrabaho ng isang konsehal everyday. Okay, so honestly, medyo late morning person ako. Hindi yung super morning talaga yun. Mas komportable ako mag-work hanggang umaga kesa mula umagang umaga. No? So, kaya nung nakaraan, pagka may mga typhoon, mas nakakapunta ako dahil sa gabi pinupuntahan yung mga tao, di ba? So, sa umaga, usually, ang committee meeting, pinaka-earliest ko is 10 a.m. siguro. Pero mostly after lunch siya. Dahil mas active na yung yung isip ko pagka after ng lunch na no? So pahapon, paggabi. And then sa hapon, nagpupunta rin tayo sa mga patay. Nakakaikot naman tayo sa mga patay. So maganda kasi pumunta sa patay. Alam niyo kung bakit? Ang daming reason para pumunta sa patay. Unang-una, nakikiramay ka dun sa pamilya. So pangalawa, kahit medyo konti lang yung matulong mo, nakakapagbigay tulong ka pa rin doon sa tulong sa pamagitan ng abuloy. And then pangatlo, nakakakwentuhan mo yung tao. So mahalaga yung makikipagkwentuhan mo sa tao, nalalaman mo ano ba yung problema sa lugar, ano ba yung maitutulong mo. So yun, sa hapon punta tayo sa patay. And then sabi ko nga, meron kaming business ng fiancé ko. So minsan kumukuha ng nagre-restock kami, nag-i-inventory. And then meron din kasi tayong program, yung libreng notaryo eh. So, nagpupunta rin tayo doon sa opisina ng libreng notaryo para i-check ano ba yung madalas namang pinapanotaryo ng mga tao. Ano ba yung mga nagiging problema nila? Marami bang demandahan? No? Ano ba yung usually mga affidavit na kinukuha nila? Ibig sabihin, yun yung madalas na pangangailangan nila. No? So, and then, sa gabi, meron din kasing business yung father ko na resto bar. May dalawa siyang resto bar. And then, yung sa kanya kasi medyo traditional style of business. So tayo as the Gen Z, tumutulong naman tayo magbigay ng mga suggestions para ma-operate ng doon sa latest trend ng business, pagbi-business. Business-minded ang family ni Consi, Yes. no? Sobrang dami. Busy. Oo. Sa sobrang busy nyo, Consi, ano yung mga comfort food po ninyo? Yung tipong... Pahinga. Oo, pahinga. Yung tipong pag kinain nyo po, nawawala yung stress ninyo. Yung hinahanap-hanap nyo, lalo na kapag sobrang dami nyo pong ginagawa. Siyempre, number one comfort food ko, araw-araw nagluluto yung mother ko. Masarap magluto yun eh. So, every day, mas sarap yung luto niya. Comfort food ko na yan. Pero syempre, iba pa rin yung kumakain tayo sa labas. So, nagdi-dinner tayo. Siguro, ang madalas namin makainan is Japanese food. So, yun ang comfort Anong food. specific food daw? Tinatanong ni Candy. Na-curious siya. Kahit anong malambot na baka. Ayan. So, yung mga luto ng inyong nanay, sinigang po ba yan? Basta kahit anong, usually niluluto ng mother ko, Favorite niya. lutong bahay. Ayan. Lutong bahay. Oh. Favorite food naman na niluluto po ng inyong asawa? Fiancé. Soon to be wife. Yan. Soon to be. Oo. So hindi kasi mahilig magluto tong soon to be wife ko eh. Wala ako masyadong masabi. Siguro hotdog tsaka corned beef para madaling lutuin. Pinirito. Okay. Okay. Pero yun yung banding. Siyempre, ano po yung banding ninyo po ng ano nyo po, soon to be wife? Mag-travel. Mag-travel. Saan na po ba? Pero mas madalas lang within the country lang kasi hindi naman konti lang naman yung savings namin yung na-enjoy namin na money. So mas madalas town. Yes, out of town. Saka nagra-ride, nagmumotor. Nagmumotor din pala si Consi. Yun ang banding namin. Oo, di ba? Diba, ang dami na nating nalaman kay Consi. Yes.
Okay, sa aming pagbabalik, sasamahan pa rin tayo ng ating Gen Z Counselor at bibigyan niya pa tayo ng mga kwento at proyektong binibigay niya sa kanyang mga kababayan. Sa pagbabalik po yan ng For the Record. Sa gitna ng ingay ng politika, may boses na may tapang, tapat at walang kinikilingan. Wala pa rin na ipakukulong ha mga kababayan. Kalimutan na ha. Kami ang inyong sandigan sa pagbabalita, pagbubunyag at pagtutok sa isyong pambayan. Sa rally sa EDSA Shrine, isa-isa nang nagdadatingan. Kasama si Eli Saludar, lahat ng tanong sasagutin, lahat ng issue tatalakayin, lahat ihahatid. Inbox, Lunes hanggang Biyernes, 10:30 a.m. hanggang 12 noon. Dito lang sa Abante. Kasama mo. Mahal na mga bilihin. Sa dami ng gastusin, paano ka palalaban? Hindi sapat ang reklamo. Kailangan ng diskarte. Sa Pera Talks, consumer, negosyo, ipapanalo. Tuwing linggo alas 10 hanggang alas 11 ng umaga kasama sina Ayan Infante at Aileen Mencias. Pera Talks, dito lamang sa Abante. Kasama mo. Ngayong Marso, may mas pinalakas. Simulan na natin ang balitaan sa ating mga headline. Abangan. Dito lamang sa Abante. Kasama mo. Abante Reels. Nagniningning ang mga mitolohikong nilalang sa Festival ng Parol sa Timog Kanlurang Lungsod ng Zigong sa China. Kaugnay ito ng pagdiriwang ng Lunar New Year of the Horse na magsisimula sa February 17. Namangha ang mga manonood sa mga kumikislap na parol na may higit na 200 na gawang kamay na nagtatampok ng mga hayop, mitolohikong nilalang at mga eksena mula sa kulturang Chino. Kabilang ang isang 210 meters na haba ng mitolohikong nilalang na kunpeng at isang 180 meters na haba ng Chinang bayani na simulan. Ang Festival ng Parol ay may kasaysayan na mahigit 1,000 taon sa Zigong, sa probinsya ng Sichuan sa China. Nagbabalik ang For the Record dito sa Abante. Ayan, sa nagdaang linggo, iba't ibang balita ang narinig at nakita natin. May mabigat, may magaan at meron din namang halos ayaw mo na lang pansinin kasi nga paulit-ulit na lang. Tama ka, Charmaine. Pero dito sa For the Record, papagaanin namin mas maiintindihan at bibigyan pansin in a simple manner. Sa nagdaang linggo, ito ang aming byline. Ayan, iniulat ng Department of the Interior and Local Government o DILG na dumarami ang kababaihang tumatawag sa Unified 911 hotline upang humingi ng tulong kaugnay ng karahasan laban sa kanila at sa mga bata. Sa pulong balitaan, sinabi ni Emergency 911 National Office Executive Director Francis Fajardo na nakatanggap ang Unified 911 ng mahigit 5,000 violence against women and children-related calls noong 2025. Simula nang ilunsad ang modernisadong sistema noong September 2025, umabot na sa 300 hanggang 500 ang tawag kada buwan na kanilang naitatala. Tiniyak ng DILG na may malinaw na protocol ang sistema upang masiguro ang mabilis, koordinado at kumpidensyal na pagtugon sa mga reklamo. Ang mga kasong
nangangailangan ng agarang aksyon ay agad na pinapasa sa Philippine National Police, habang ang ibang kaso ay nire-refer naman sa barangay para sa kaukulang aksyon. Kaugnay ng pagdiriwang ng National Women's Month ngayong Marso, tiniyak ng DILG ang publiko na bukas ang 911 para sa mga nangangailangan ng tulong at handang rumisponde anumang oras. So ayan, ang sabi ng DILG, madalas daw na tumatawag at humingi ng tulong sa 911 ay ang mga kababaihan. Tama ka, Charmaine. Kasi alam mo, Charmaine, itong buwan ng Marso, bukod sa Fire Prevention Month, celebration din to ng National Women's Month. Diba? Okay, so pinaalalahanan din na dapat paigtingin yung proteksyon sa mga kababaihan dahil nga ayun, yun kadalasan sa kanila yung mga tumatawag sa 911. Sa inyo po, Konsi, may ganito rin po kayong program tungkol sa mga protection sa kababaihan at mga bata? Meron actually ang isa sa malaking binabudgetan ng city, isa sa mga malaking binabudgetan ng city and even the barangay, mga budget ng barangay is gender and development. So kasama kasi siya doon yung mga kabataan at yung mga kababaihan. So pinopondohan siya para mas mapangalagaan, mas mabigyan ng orientation yung mga pamilya. So isa sa pinakapinahalagahan din doon sa aming syudad is yung mga kababaihan, mga kabataan. Nakakatuwa namang pakinggan. Yes. May ganun. At isa pa sa ating byline, Charmaine, naghahanda na ang ilang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor para sa Oplan Biyahe Ayos 2026. Kaugnay yan ng Semana Santa. Noong February 24, 2026, inulunsad ng Belkens Pharma Incorporated ang Sagip CPR sa PITX, katuwang ang DOTR SAIC, Philippine Coast Guard at iba pang partners upang sanayin ang mga transport personnel sa emergency response. Target ng kampanya na makapagsanay ng 1 milyong Pilipino sa hands-only CPR. Batay sa datos, 8 sa 10 Pinoy ang may sakit sa puso, habang 2 lamang sa 10 na individual ang marunong ng basic CPR. Ayon sa PITX, aabot sa 1,000 na personnel ang makikinabang sa programa na target ding inulunsad sa mga paaralan sa buong bansa. Kasabay nito ang information drive laban sa human trafficking sa tulong ng Department of Justice or DOJ at AYACAC upang maipaliwanag ang mga batas at paraan ng pag-report ng trafficking in persons. Yeah. Alam mo, ito na din pinaghahandaan na din talaga ng Semana Santa. Konsi, kayo po, Konsi, ano na po yung mga paghahanda ng Nabotas LGU dito sa paparating naman na Semana Santa? Okay, so meron na mga holidays yan tulad ng Unda, Semana Santa. Lagi na mga naghahanda yung aming syudad. Lagi naman kupulong yung mga opisyal para paghandaan. Kaya lang siguro dito sa Semana Santa hindi ganong ka-intense yung paghahanda o preparation kasi wala namang masyadong bus terminal sa amin na kung saan magpupuntahan yung mga tao. So at least kahit papano lang nagre-ready lang din yung mga opisyal po ng pamahalaan. Siguro preparations yan sa mga sementeryo. Yan na lang ang lalo na siguro nagdadagdag na lang din kayo ng mga personnel sa mga simbahan din. Yes, Kasi yan din sa mga dadagsain. Mga police, mga disaster response team, yun ang mga nagre-ready. Cemetery tuloy ang nasa habi ko. Maaga pa. Oo. Yes. Ayan. So, sa iba pang balita, Ryan, kinumpirma ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, katuwang ang Department of Information and Communications Technology o DICT na mananatiling aktibo ang operasyon ng Telegram sa bansa matapos ang kanilang napagkasunduang hakbang laban sa online na krimen. Ayon sa mga ahensya, nangako ang naturang messaging platform na higit pang paigtingin ang pagbabantay at pagtugon sa mga illegal na aktibidad sa kanilang system. Bilang bahagi ng kasunduan, nagtatag ang CICC, DICT at Telegram ng 24/7 Help Desk Response Center upang mabilis na marisolba at maalis ang mga ipinagbabawal na content. Maghahain din ng Telegram ng buwanang ulat sa pamahalaan na naglalaman ng detalye tungkol sa mga tinanggal na content at impormasyon hinggil sa mga napatunayang lumabag sa
batas upang makatulong sa mga investigasyon. Ipatutupad din ng kumpanya ang mahigpit na zero tolerance policy laban sa online sexual abuse and exploitation of children, illegal na sugal at iba pang organisadong cybercrime. Nagbabalang CICC na maaring patawan ng suspensyon ang operasyon ng platform sakaling hindi nito matupad ang mga napagkasunduang obligasyon. Hinihikayat naman ang publiko na i-report ang anumang insidente ng cybercrime sa CICC Action Center o tumawag sa hotline 1326. So yan, importante yan no Ryan na nababantayan yung mga nangyayari online, cybercrime. Yes. Diba? Lalo na yung mga kabataan, yung mga Gen Z na dapat may patnubay talaga ng mga magulang kapag gumagamit ng mga SOCMED o kaya ng social media. SOCMED kasi mga term talaga ng mga Oo, Gen Z. SOCMED, Oo, diba? Pero konti lang, pahapyaw lang po regarding po dito sa operasyon ng Telegram sa bansa na magpapatuloy kasi medyo isa to sa mga pinag-uusapan talaga. Pero sa inyo po, Consi, may mga programa po ba kayo na para konting maiwasan lang yung mga magamit yung mga kabataan sa mga social media? Actually, kasi kami, pag merong nare-rely doon sa City Council na mga problema, ina-action na namin. And so far, hanggang sa ngayon, wala pa na mga nagre-reklamo about Telegram doon sa City Council. Pero ang mahalaga lang naman sa social media platform, nababantayan siya no? Yes. Kasi pagka hindi siya nabantayan, talagang sa sobrang lawak ng scope ng pwedeng abutin ng social media platform, talagang maraming pwedeng maging abuso na mangyari. And madagdag ko lang, isa kasi yan sa tinututukan din ng aming Congressman Toby Tiangco. Alam ko, naging chairman siya kung di ako nagkakamali. Committee on Information Technology yata. So, yung mga problema natin sa online, sa internet, ay isa doon sa naging advocacy niya ngayon na matulungan yung mga naabuso doon sa mga online na platform. Kailangan talaga ng gabay. At magpasok muna tayo ng report, Charmaine. Kaligtasan ng mga Pilipino sa Iran, pinamomonitor ni Pangulong Bongbong Marcos. Umaabante sa balita si Abante reporter Aileen Taliping. Abante Radyo Live Report. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtiyak sa kaligtasan ng mga Pilipino sa Iran matapos ang inilunsad na airstrike ng United States at Israel sa nabanggit na bansa. Ayon sa Malacanang, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers na alamin ang kinaroroonan ngayon ng mga Pilipino sa Iran at agad magpatupad ng mga hakbang upang masiguro ang kaligtasan ng mga ito. Batay sa record ng DFA, mayroong tinatayang 800 na mga Pilipino sa Iran. Karamihan sa mga ito ay nakapag-asawa na sa nabanggit na bansa habang ang iba ay mga nagtatrabaho sa embahada. Nag-aalala rin ang palasyo sa iba pang mga Pilipinong nagtatrabaho sa Middle East matapos gumanti ang Iran at nagpatupad ng airstrike sa mga bansang kaalyado ng US. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DFA at DMW na magpatupad ng contingency plans upang masiguro ang kaligtasan ng mga Pilipino. Naka-full alert na rin ang mga embahada ng Pilipinas sa Tehran, sa Iran at Tel Aviv, Israel. Gayun din ang mga Pilipino GCC countries, partikular ang Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates. Ako si Aileen Taliping, Abante. Okay, sa iba pang nating balita sa labas ng ating himpilan, Ryan, ilang international flights kanselado dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Umabante sa balita si Abante reporter Cherk Balagtas. Abante Radyo Live Report. Kinansela at inadjust ng Philippine Airlines o PAL ang ilang international flights patungong Middle East dahil sa umiinit na sitwasyon kasunod ng tensyon sa pagitan ng Israel, Estados Unidos at Iran. Ayon sa official na advisory ng airline, 2 flight na pa Middle East ang agad na pinabalik papuntang Manila matapos umalis sa bansa. Ito ay ang PR-654, ang Manila to Riyadh na bumalik sa Manila at inaasahang dumating ng alas 10:40 ng gabi.
PR658 na Manila to Dubai na bumalik din at inaasahan din dumating ng alas 9:52 ng gabi. Ilang mga flight naman ang kinansela dahil sa operational restriction sa mga Middle East stations kabilang ang PR684 Manila to Doha, PR655 Riyadh to Manila, PR659 Dubai to Manila, PR685 Doha to Manila na nakaschedule ngayong March 1, 2026. Ayon sa PAL, minomonitor nila ng mabuti ang nagbabagong sitwasyon sa rehiyon at aktibong nakikipag-ugnayan sa aviation authorities, airport operators at iba pang ahensya upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero at tripulante. Para sa mga apektadong pasahero, nagbibigay ang airline ng mga options tulad ng rebooking, rerouting o refund alinsunod sa kanilang patakaran. Pinayuhan ng publiko na i-check ang flight status sa PAL website, mobile app o official na social media channels bago pumunta sa paliparan. Ako si Choik Balagtas, Abante. Salamat Eileen at Shirk. Samantala mga kaabante, sa aming pagbabalik, mas papaagaanin natin ang vibes at makikipagkwentuhan pa tayo kay Counselor CJ. Sa pagbabalik yan ng For the Record. Kahit saan magtungo ang Abante numero 1. Saan napapanood ang Abante Radio? Sky Cable? Yun! Saan pwedeng mapanood ang Abante? Sky Cable, mahal! Sa kalsada, sa kwentuhan at sa araw-araw, iisa ang naririnig. Ano po ang paborito mong radyo? Siyempre, Abante Radio. Yun! Ano nga ba ang paborito nyong radyo? Abante Radio! Eh! Parami ng parami ang nakakakilala. Parami ng parami ang nahuhumaling. Dahil kapag balita at entertainment ang usapan, ang mas gusto ng tao, Abante Radio! makisa sa lumalaking komunidad ng mga umaabanteng Pilipino. Abante! Kasama mo! Trip mo bang mag-travel? Well, hindi mo na kailangang mag-abroad para magbakasyon. Paalala po mga kaabante, ang saya sa biyahe, mas ramdam dito sa atin. Sa bawat lakad at bakasyon sa Pilipinas, may natutulungan kang lokal na negosyo, may nadaragdagang kang trabaho, at may naiaambag ka na kabuhayan sa kapwa Pilipino. Kaya suportahan natin ang sariling atin ng responsable, ligtas, at makabuluhan. Ako po si Bea Rose Santiago, at para sa more travel tips at information, manatiling tumutok sa Abante. Kasama mo sa bawat biyahe. Stop! Ayan, at nagbabalik po ang For the Record dito sa Abante. Kasama niyo pa rin po ang inyong lingkod, Charmaine Abong, at ang aking partner, Ryan Reloban. Pati na rin ang ating consular from Navotas District 2, Consular CJ Santos. Ngayong umaga, gagawin nating mas kapanapanabik ang ating episode. Mas kikilalanin natin ang ating bisita at kung paano niya sasagutin ang mga tanong natin sa ating social issue. Dito yan sa Real Talk. Sa ating Real Talk, Consi CJ, bakit po binabaha sa Navotas? Okay. Tanong. Okay, so sige, sagutin ka. Una, dun sa area namin kasi, sabi ko kanina, mapalibutan kami. Sa kabila may dagat, sa kabila may ilog. Pero yung laging binabaha, medyo itatama ko siya ha. Kasi mahigit 10 taon na siguro hindi kami binabaha doon sa aming lungsod. Kaya lang, nito lang nakaraan, nagkaroon lang ng mga problema yung mga pamigil namin doon sa baha. No? So yung laging binabaha siguro noon. Kasi nung bata ako, naalala ko, elementary, kahit walang ulan, sabihin pa lang, nasa kalendaryo pa lang, high tide na.
sinususpindi na agad yung klase. Malabon and Navotas yun. So, noon ganun. Pero ngayon kasi, meron na kaming coastal dike. So, yun yung pamigil namin sa dagat. Sa kabilang banda naman, meron kaming navigational gate. So, flood gate naman siya doon sa ilog. So, yung laging binabaha, hindi na ngayon. Kasi nga, meron ng pamigil doon sa dagat, meron na rin doon pamigil sa ilog. So, siguro kaya nyo nabanggit yung laging binabaha kasi lately, nasira yung mga yon. No, unang nasira is yung flood gate. So, hindi siya gumagana ng ilang buwan. So, pag may high tide, pumapasok ulit yung tubig doon sa ilog. And then, nagawa yung floodgate. So, wala na kaming problema sa high tide. Nagkaroon ng bagyo, nasira naman yung coastal dike. Nagkaroon siya ng butas. So, hindi basta-basta nasisira yung coastal dike na yun. Matagal na panahon na hindi siya nasisira. Kaya lang, paulit-ulit siyang binabangga ng mga barko. Paano siya mabangga? Inaalon yung barko papunta dun sa coastal dike. So, syempre, kahit ano namang bagay na paulit-ulit mong banggain, talagang masisira. So, nung nagawa yung floodgate, ito naman, binangga naman ng barko tong aming coastal dike, pumasok ulit yung tubig, hindi galing sa ilog, galing naman sa dagat. Pero basta gumagana yan, dalawang yan, walang problema yan. Ang magpapabaha lang sa amin actually is yung tubig ulan. Kasi hindi mo siya pipigilan, hindi na siya galing sa gilid, galing na siya sa taas. So, pagka umulan and matiempo na barado yung mga kanal, hindi makakadalo yung tubig. Pero ngayon, sinusolusyonan na rin ng pamahalaan yan. And again, tulad sabi ko kanina, malaking tulong yung national government sa amin. So, malaking tulong yung aming congressman na mapondohan yung pagpapalaki ng mga kanal. So, ngayon, miski sa kalsada, meron kaming box culvert. Yun yung dadaluyan ng tubig para mabilis umuho yung baha. Kaya lang, syempre, nananawagan pa rin kami dun sa aming mga kababayan na iwasan magtapon kung saan-saan. Kasi kahit anong gawin nating pamigil sa baha, kahit anong solusyon ang gawin natin, pag nabarahan ng basura ang daluyan ng tubig, yun ang kapabahad sa lugar natin. Pero Konsi, matanong lang din po namin, kamusta po yung mga flood control project dyan sa lugar po ninyo? Saka doon nasabi nyo nga po, nananawagan po kayo doon sa mga residente nyo in terms sa pagtapon ng mga basura. Mas hinigpitan po ba natin yung mga ordinansa regarding doon sa pagtatapon ng mga basura? Sa flood control, talagang lahat ng pupwedeng pampigil at pagpapabilis ng pagdaloy ng tubig, ginagawa po namin doon sa Navotas. No? Talagang yan ang advokasya noon mayor pa si Kong Toby. So mayor pa lang siya, sinimulan niya. And then nung naupo yung kapatid niya, si Mayor John Ray Tiangco, dinagdagan yung mga pumping stations. So ngayon, alam ko, more than 80 na siya. Na nag-start lang dati, experimental lang, ilan-ilan lang. So talagang pinaparami yung solusyon doon sa baha. Doon naman sa mga ordinansa, actually, yan yung panawagan namin doon sa mga nag-i-implement ng ordinansa. So, yung iba kasi nga nag-i-implement, medyo traditional. Sabi nyo kami, Gen Z. Sila traditional. No? So, sa traditional kasi, pag traditional mind ka, yung dating pag-iisip, minsan, ayaw mong i-implement yung ordinance kasi magagalit sa yung tao. Yun yung mindset. So sa amin naman kasi, lagi namin sila ina-encourage, implement natin yung ordinansa. Kasi kung meron mang magagalit dun sa pag-implement ng ordinansa, ilan lang yun. No, mas marami pa rin yung matutuwa. Dahil for example, walang makitang basura dyan. Walang makitang illegal dumping ng basura dyan. So ilan ba yung nagalit na dahil in-implement mo yung ordinansa, nahuli dun sa pagtatapon dun, kesa dun sa mga natuwa. Dahil malinis yung lugar, walang naiipong mga insekto o kahit anong mga hayop doon dahil malinis yung lugar. So nakakatuwang marinig na may meron sa kanilang grupo na pumipilit sa, alam mo yun, iba na yung traditional. So, kailangan magbago na yan. Yung mga Gen Z, diba? At least naliwanagan, diba, doon sa issue ng pagbaha. Pero Konsi, maisingit lang din namin dito sa Real Talk kasi alam naman natin na may paparating naman na 2028 election. Pero bilang pangatlong term yun na po sa
pagiging konsehal. Syempre sa inyong pananaw lang bilang isang Gen Z leader at alam naman natin may mga lumulutang na ng mga pangalan na ito pwede tumakbo, ito pwedeng tumakbo. Pero bilang isang Gen Z po, sa tingin niyo po, ano yung magiging takbo ng 2028 election sa para sa mga kabataan na katulad niyo pong mga Gen Z leader? Actually, ito pa lang 2025, parang mas iba na yung pagpili ng tao kaysa nung mga nakaraang eleksyon eh. So sa tingin ko, nag-improve na tayo sa choices natin. Ngayong 2028, siguro mas magaling nang pumili yung mga Pilipino sa pagboto. So talagang naghahanap ng programa, plataforma, yun talagang kinikilatis nilang mabuti yung kanilang iboboto. So sa tingin ko, itong 2028 is mas magaling na yung mga tao at syempre, kung magaling yung mga pipili, kailangan mas magaling yung mga kandidato para makumbinsin nila yung mga tao na bumoto sa kanila. Okay. Diba? Paliwanag, diba, Ryan? Yes. Ngayon, nagpaliwanag na ni Consi CJ ang lahat. Magkakaroon naman tayo ng mini-game para pagaanin natin ang usapan. Ito ang atras o abante question. Ito yung laging inaabangan dito sa ating programa. Yes. Ito po iba-ibang questions po namin dito. Yes. Unahin na natin to, Consi. Mas mahigpit na pagbabantay sa pondo ng bayan. Atras o abante? Abante. Abante. Bakit po abante? Syempre yung pondo ng bayan pera ng tao yan eh, no? So, maganda nga ngayon, miski sa national, meron ng live stream yung mga yung mga hearings. Yes. So, ako kasi mahilig ako manood ng hearings, Senate and Congress, di ba? So, maganda ngayon. Actually, kahit tayo, kung meron tayong pera, mas maganda, nalalaman natin saan napupunta, saan pinagkakagastusan. So, syempre, abante tayo sa transparency doon sa mga public funds. Ayan. Next question. Atras o abante kooperasyon ng Pilipinas sa ICC? Abante. Kasi siguro yung ICC, yung nakitang venue ng mga naapektuhan ng war on drugs ng dating Pangulo. So kung yun ang nakita nilang venue, so siguro maganda doon din masagot nung inaakusahan kung ano man yung inaakusa sa kanila. Pero sa tingin niyo po, sa inyong pananaw, kamusta po yung nagiging takbo ng investigasyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Actually, sabi ko sa iyo, mahilig ako manood ng mga current events eh. So, pinanood ko lahat ng hearings ng ICC. So, 5 hours a day yun, 4 na araw. So, nakita ko naman na actually, pag in-interview yung dalawang, pag sa media na, hindi na sa court, in-interview yung defense and yung prosecution, pareha sila natutuwa dun sa nagiging takbo ng hearing. So, sa tingin ko naman, dahil dalawang side na nga yung natutuwa, ibig sabihin tingin nila, siguro fair naman yung takbo ng proceedings doon sa ICC. Ayan. Eto, Consi, pinalakas na rule of law kahit sino pa ang maaapektuhan. Atras o abante? Abante. Bakit po? Rule of law kasi yun na lang yung mag-govern sa atin, yun na lang yung maggagabay sa atin eh. Pagka walang batas, kahit sino na lang siguro masusunod, kahit ano na lang pwedeng gawin. So, abante, kailangan may isa tayong sinusundan. Okay, next question. Sumayaw para sa TikTok para sa youth engagement. Atras o abante? Atras. Atras! Hindi yata tayo ni Consi sumayaw. Pero may sayaw doon, oh. Tinan nyo nga yung sayo ko, di ba? Pinipilit lang. Siguro yung Consi sa lahat ng mga event na pinupuntahan ninyo, lagi po kayo napapasayaw. Pag basta napipilit tayo, basta't para sa tao naman kahit ano ginagawa natin eh. Pero atras po kayo. Pero kung gat mare, atras. Marami namang pwedeng youth engagement na pwede natin gawin. Wag na lang sayaw. Oo nga. Pero nakikita natin sumasayat si Consi. Oo, si Consi. Ay, ano yan eh, pampaano lang talaga, good vibes lang para sa mga residente. Yes, basta mapasaya natin yung mga tao kahit gagawin naman natin. Yes. Eto, Consi, atras o abante, magpapatato ng serve the people? Hindi kasi ako mahilig magpatato eh. So, yung serve the people, nasa puso't isip ko na lang yan. Doon na lang nakatato yan. Pero sa balat ko, baka hindi na. So, atras.
Okay. Atras siya dyan. Okay, maging body double sa action movie. Atras o abante? Siguro medyo abante. Wow, medyo. Ay, ito yung talent ni Consi. Oo, hindi siya sumasayaw pero nandun siya sa larangan ng pag-arte. Action star po ba yung mga Hindi, miski nung nag-aaral ako, pag medyo acting, medyo pinifeel ko yung yung ginagawa ko eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, nainggit ako sa inyo dahil minsan ko na rin naging pangarap maging newscaster or maging reporter. Dahil gusto ko rin ng camera. Okay. I feel ko after ng term ni Consi, di ba sabi niya last term na yun? Oo. Parang feel ko dito siya magpupunta after Pwede, niya. pwede. Oo, pwede yun. Oo. Baka pag na-discover ako dahil na-interview niya ako. Ito naman, Consi, atras o abante? Pagpapalakas ng transparency sa lahat ng proyekto sa lungsod ng Navotas. Abante. Bakit po? So, syempre, ngayon naman may transparency na kami. So, sa social media, makikita lahat ng mga proyekto na ginagawa. Halos everyday, kung pwede lang i-post namin lahat, ipopost namin para makita ng tao. Actually, nung una kong tumatakbo, hindi ako masyadong ma-post eh. Kasi, dati sinasabi nila, pag nagpo-post ang politiko, epal eh. Pero actually, pag hindi ka naman nag-post at hindi nakikita nung iba, sasabihin naman sa'yo, wala kang ginagawa. So, dalawa lagi eh. Pag di mo ginawa, di ka nag-post, wala kang ginawa. Pag pinost mo, epal ka. So, ngayon, mas dinadalasan ko na lang yung pagpo-post. So, siguro, ini-insist ko na lang sa mind nila na hindi naman ako epal. Kumbaga, gusto lang natin makita ano ba yung ginagawa natin. Yun ang transparency para. Yes, oo. At di ba nga yung may kautusan na nga ang DILG regarding dyan sa anti-epal law? Yun naman yung mga public funds naman kasi yun. Na, tapos talagyan mo ng pangalan. At mukha. Oo, pero kung sarili mo namang pera yung ginamit mo, sweldo mo yung ginamit mo, wala naman sigurong mali na makita ng tao na galing sa iyo yun, di ba? At saka account mo naman yan, diba? Sa SOCMED. Okay, next question. Mas maraming housing program para sa mga pamilyang walang tirahan. Atras o abante? Abante. As chairman ng committee ng housing, pangarap natin na bawat Navoteño merong tahanan. Yes. Eto naman, Consi, paghingi ng tulong kapag pagod na, atras o abante? Abante. Siyempre, lahat ng tao nangangailangan ng tulong. Kahit hindi pagod. Hindi lahat ng bagay alam natin, hindi lahat ng bagay kaya natin. Yes. Okay, so ito last question na daw po. Kumpletuhin. Ako si Councilor CJ Santos. Nandito ako para sa inyo, mga Navoteño. Wow. Ayun. Diba? Hindi pa ganun na, no? Sa dulo. Sa dulo. Oo. Kung si CJ, any message na lang po sa inyong mga residente sa Navotas? So yun po, syempre, gamitin ko na rin tong chance na to para magpasalamat na rin, no? So 3 times ako na-elect, 3 times po tayong napagkatiwalaan ng mga Navoteño. At syempre, nagpapasalamat po ako. Natupad ko yung pangarap di lang maging konsehal, kundi makatulong sa inyo. Pangarap ko pong makapagsilbi sa mga Navoteño at tinulungan po ako ng mga Navoteño na matupad yun. At kahit last term na po tayo, kahit matapos po tayo dito sa ating termino, magpapatuloy pa rin tayo sa pagtulong at paglilingkod sa mga Navoteño. At syempre kung may chance, sabi ko kahit siguro mag-apply ako sa barangay, pwede na. Basta makakatulong tayo at makakapagserbisyo sa mga Navoteño. So siguro kahit barangay tanod, pwede kong patusin. So yun. Mukhang tatakbo si Consi, no? Hindi naman. So yun lang po. Maraming salamat din sa opportunity na to na ma-share ko ano man yung nalalaman ko at makatulong hindi lang sa inyo, hindi lang sa mga Navoteño, kundi sa lahat ng viewers na nanonood sa inyo. Ayan, thank you so much din po sa pag-unlak ng aming imbitasyon, diba? Dito yan sa For the Record. Tama ka nga, Charmaine. Saka bago tayo magpaalam, syempre, maraming pong salamat kay Councilor CJ sa oras at malinaw na paglatad ng mga kuwento at isyong mahalaga sa ating mga kababayan. At sa ating mga kaabante at nakikinig, tandaan nyo ang balita ay hindi lang basta impormasyon. Ito ay pananagutan at may epekto sa araw-araw nating buhay bilang isang Pilipino. Kung may mga tanong pa kayo o mga isyong gusto nyong ilatag, patuloy lang kayong makibahagi at makinig dahil dito sa programang ito, ang mahalaga
mahalaga for the record. Malinaw ang kwento. Ako po ang inyong kaabante, Charmaine Abong. Ako ang inyong kaabante, Ryan Reloban. Ito ang lingguang latag ng balita. Hanggang sa muli, see you po next week! Bye! Thank you guys!